Ikaw ba ay inapi at humihingi ng hustisya o katarungan? Ikaw ba ay sinaraan ng iyong mga tinuturing na mga kaibigan at gusto mong makapaghiganti? Yung naging mabuti ka sa kanila pero ikaw ay pinagtaksilan o trinaydor. Ikaw ba ay isinumpa ng iyong mga tinuring na mga kamag-anak o ng iyong mismong kamag-anak? Narito ang pinaka-epektibong paraan upang makamit ang hustisya o katarungan laban sa mga tao ng api sa iyo, nagnakaw o nagtraidor o nagtaksil sa iyo, at ganun din sa mga taong nagsumpa laban sa iyo. Isarado mo ang iyong silid o kwarto. Magsindi ng 3 kandilang puti. Isulat sa isang malinis at puting papel ang buong pangalan ng mga taong nang api sa iyo o nagnakaw, nagtaksil o nagtraidor sa iyo at ng mga taong nagbigay ng sumpa laban sa iyo. Sambitin ang Psalm 109 o Awit 109. Ito ay awit ni Haring David. Matatagpuan ito sa lumang tipan ng Biblia. Ibus ang iyong emosyon, huwag pigilin ang pag-iyak. Mababasa mo ang salitang YHWH. Binibigkas ito sa Biblia ng Yahweh. Pero hindi ganito ang totoong bigkas nito, kundi Yehovah. Halos kasing tunog o katulad ang pagbigkas sa pangalan ni Yehoshua, ang tunay na pangalan ni Kristo. Ang pangalang Jesus ay imbensyon ng pagkakasali ng Biblia at inililihis sa mga tao ang totoong pangalan ni Kristo. Hindi Jesus ang pangalan ni Kristo dahil walang tumatawag sa kanya na Jesus noong siya ay narito bilang tao sa lupa. Yehoshua ang tawag sa kanya ng kanyang mga alagad at unang mananampalataya. Mababasa sa aklat ng Juan 17:6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Ito ang sabi ni Yehoshua. Narito ang Psalm 109. Pinupuri kita, O Diyos, huwag ka sanang manahimik. Ako ngayoy nilulusob niyong mga malulupit, mga taong sinungaling na manira lang ang nais. Kay rami ng sinasabing pangungusap na di tunay, kinakalaban nga ako kahit walang madahilan. Bagamat sila'y minahal ko, masama rin ang paratang. Kahit ko pa idalangin, masama pa rin yaong bintang. Sa mabuting ginawa ko, iginanti ay masama. Kapalit ng pag-ibig ko ay galit at alipusta. Ang itapat mo sa kanya ay masama ring tulad niya. Kaaway ang pausigin na magdamo ng parusa. Pagkatapos na malitis, bayaan mo na magdusa. Kahit siya manalangin, huwag mo nang dinggin pa. Ang dapat ay paikliin, tinataglay niyang buhay, kuhanin ng ibang tao, maging kanyang katungkulan. Silang mga anak niya ay dapat na maulila. Hayaan mo maging byuda, itong giliw nilang ina. Bayaan ang mga supling, maglakad at mamalimos, na nawasak na tahanan, palayasin silang lubos. Ang lahat ng yaman niya'y ilitin ng nagpautang, agawin ng ibang tao ang bunga ng pagpapagal. Hindi siya nararapat kahabagan ni numan, kahit anak na ulila sa hirap ay pabayaan. Pati ang kanya't lahi ay bayaang mamatay. Sa sunod na lahi niya, ngalan niya ay maparam. Gunitain sana ni Yahuwah ang sala ng kanyang angkan, at ang sala nitong ina ay di dapat malimutan. Huwag din sanang malimutan ni Yahuwah ang sala nila.
ngunit sila naman mismo ay dapat na malimot na. Pagkat mga taong iyo'y wala namang natulungan, bagkus pa ang mahirap inuusig pinapatay. Mahilig sa pagsumpa, kaya dapat nasumpain. Yamang ayaw na magpala, di dapat pagpalain. Ang pagsumpa sa kapwa sa kanya ay parang damit, kasuotang oras-oras nagagawa ang magbihis. Sana siya ang ginawin katulad ng nasa tubig, tumagos sa buto niya yung sumpang parang langis. Sana'y maging kasuotang nakabalot sa katawan, nakatulad ng sinturong nakabigkis araw-araw. Ang ganitong kaaway ko, Yehowa iyong parusahan sa dami ng ginagawa't sinasabing kasamaan. Katulad ng pangako mo, Yehowa, ako ay tulungan. Yamang ika'y mapagmahal, ako'y ipagtanggol naman. Pagkat ako ay mahirap, laging nangangailangan, labis akong naghihirap sa ganitong kalagayan. Anino ang katulad ko na kung gabi nawawala, parang balang na lumipad kapag ako ay inuga. Mahina na ang tuhod ko, dahilan sa di pagkain, payat na ang katawan ko, butot balat sa paningin. Ang sinumang makakita sa akin ay nagtatawa. Umiiling silang lahat kapag ako'y nakikita. Tulungan mo ako, Yehowa, sana naman ay iligtas, dahilan sa pag-ibig mong matatag at di kukupas. Bayaan mong makilala na ikaw ang nahabag, ipakita sa kaaway na ikaw ang nagliligtas. Ako'y iyong pagpalain kung kanilang sinusumpa, sa kanilang pag-uusig bayaan mong mapahiya. Ako namang iyong lingkod, mabubuhay na may tuwa. Silang mga nang uusig, bayaan mong mabahala. Ang damit ng kahihiyan isuot mo sa kanila. Kay Yehowa ay buong puso ako magpapasalamat. Sa gitna ng karamihay magpupuri akong ganap, pagkat siya'y laging handang tumulong sa mga mahihirap na lagi nang inuusig at ang gusto'y ipahamak. Ito ang aking samot-dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Yehoshua. Siya nawa. Paalala lamang ang mga susunod na gagawin. Ito ay gawin lamang tuwing Biyernes. Ulitin ang hakbang mula 1 hanggang 4, tapos gawin itong pang-5. Magsaboy. Ang pagsasaboy ay pahampas sa hangin. Ano ang isasaboy? Magsaboy ng konting rock salt. Natural na asin. Huwag gumamit ng iodized salt. Sa loob ng bahay, magsaboy. Sa kwarto, salas, kusina, kubeta. Kung may terrace, magsaboy din sa terrace. Hanggang sa paikot ng bahay o sa 4 na sulok ng iyong bahay sa labas. Hayaan ang asin sa loob ng 24 na oras. Huwag linisin hanggang hindi natatapos ang 24 hours. Ang asin ay matagal lang ginagamit upang linisin ang mga negative forces o energy na namamahay o nakakapit sa iyong bahay. Ang mga negative energies na ito ay maaaring dala mo o dala ng ibang tao tuwing pumupunta sa iyong bahay. Hanggang sa muli, mga kaibigan.